Brothers on the Wheel. Ngayong episode ay iikutan na natin ang pinaka-trending cruiser bike ng FKM. Ito nga yung Pulsar 500. Pero bago tayo magpatuloy sa ating ikot, sa mga naisuportahan ng ating YouTube channel, baka naman pwede kayong mag-subscribe at i-like ang ating episode. At kung dito naman kayo sa Facebook nanonood mga Brothers on the Wheel, maaari po kayo mag-follow at i-like na rin ang ating video. So mga brad, let's go sa go! Mga brothers, available na sa Shopee ang ating riding jersey at iba pang mga riding gears na ginagamit natin. Nandyan yung link sa gilid ng video. Let's go! Sa go! Alright mga brothers, dahil wala pa nga tayong walk around review para dito sa trending cruiser bike ng FKM, ito nga yung Pulsar 500, ito na. Iikutan na natin siya mga brothers para ma-inspection natin detailed by detailed kung anong meron sa motorsiklong ito. Bali po mga brad, ang na-approve pong kulay sa kanya, itong nasa harapan natin na glossy white. Ayan, parang meron siyang glitters effect at meron siyang sticker na black dito ng FKM and then yung logo ng FKM. Ayan, tapos yung color ng mags, parehas na po dito sa colorway ng kanyang makina. O diba napakaangas? At kung ayaw nyo naman ng white, meron din sila ritong glossy black. Ayan, ito naman yung glossy black mga brothers. Oh, 'di ba bagay na bagay din kasi ginawa nilang gold yung sticker, same halos dito sa kulay ng makina. Parang limited edition naman itong black. Oh, 'di ba? So comment nyo nga sa comment section kung ano yung nagustuhan yung kulay. Okay? Pero ako parang mas trip ko yung white eh. Maiba naman kasi mostly kasi pagka mga cruiser bike, typical na yung mga black. Ito naman, maiba naman, parang mas catchy pagka nasa daanan ka na. Anyway, isa itong mid-size na cruiser bike sa kanyang category mga brothers dahil 500cc siya. Napakasimple ng kanyang design. Inspired dito sa mga American cruiser mga brothers. Alam niyo na yung sinasabi kong brand at saka mga model mga brothers. Okay? Ayan, nakaikot tayo. Start tayo sa harapan niya mga brad. So dito, meron siyang zero drag bar na manibela. Pero okay lang kasi mataas naman yung riser mga brothers. Ang gusto ko pa rito, ayan, meron siya ritong non-adjustable na clutch lever. Pero dito pagdating sa preno, adjustable po yung kanyang levers pagdating dito sa front brake. Okay, lagayan ng ating brake fluid, yung baso natin. Ang turn signal lights natin mga brothers, flexible po yan. At LED na yan mga brad. Gusto ko rin dito yung headlight na bilog, no? Meron pa siyang kasamang parang face mask. Na yan, no? Mas maganda. Hindi boring tignan. Tsaka yung quality na assembly na ginagawa ng FKM, pulido. No? Pagdating sa headlight niya mga brothers, LED na ito. So ang kanyang low beam is projector na dalawa. At yung kanyang high beam standard na LED. Daytime running lights natin na ito. Paguhit yung mga yan. Yan, okay? And then naka-inverted fork po ang ating front suspension dito. Gusto ko to yung ganitong detalyo. Solid oh. Naka-alim bolts ang ating front fender. Yan, plastic po yan, flexible. Maganda yung pagka-glossy black niya. Okay, at meron tayo ritong malaking disc rotor mga brother. Kaya siguradong maganda ang ating performance pagdating sa preno rito sa harapan. Dahil naka 4 piston pot caliper na rin siya. Parang sa Victorino rin ang preno nito. Tapos hindi lang yan, naka dual channel ABS pa ito. Okay, gusto ko yung kulay ng mags actually. Kasi nga pinaris na nila dito sa kulay ng makina. Okay, 18 inches po ito na mags po, na alloy wheel mags. Ito po yung wheel balancer niya para balancing ikot, hindi nagbibigel. Naka-tubeless yung goma natin na meron tire size na 130 by 70 at 18 inches, no? Itong gulong na to Helios o Helios ang kanyang brand. Hindi ko pa ito narinig itong gulong na to, pero upon checking maladkit siya at soft compound po ang kanyang goma. I guess kahit hindi na kayo rito magpalit, pero malalaman nyo yan sa ating full review pag tinest natin ito sa ating braking test, itong gulong niya. Okay, pero ngayon ang ganda, pasado. At ito, tingnan nyo to mga brad, diba? Ang ganda. Tapos meron tayo rito reflector, kaliwat kanan po yan. Ito mga gusto kong ganitong approach eh, oh. Premium na premium, oh. Naka-alim bolts na rin yung ehe natin dito. Big bike na big bike talaga ang dating. Tsaka ang macho. Punong-puno yung engine bay.
Dito naman sa likod mga brothers, ito ang makikita natin. Meron tayo ritong dual shock. Ayan, adjustable po yan. Ito po yung adjustment nya. May bakal tayo rito na swing arm, solid po yan. Naka single pot piston caliper po ang preno natin sa likod. Siyempre disc brake ito. At siyempre pa meron din itong features na ABS at sinamahan pa ng traction control ng FKM na on and off. Maliit po yung gulong natin dito dahil cruiser po ito mga brothers, na merong tire size na 150 by 80 at 15 inches na wheel mags. Para rin pala siyang sa Victorino. No, yung gulong same din naman yung pattern. Yan, maganda ito pang hawi pagkabasa yung kalsada ng ulan, no? At ang taillight, check natin. Ito yung taillight nya. Simple pero may dating, parang letter T. Ganito lang kalaki. May reflector tayo, ilaw ng ating plaka rito. Bakal ba to? Ito bakal, maganda. Tsaka may rubber damper dito para hindi umiingay. Turn lights natin, ganun din, flexible. At LED na rin ito mga brothers. Nang ganda ng pagkaka-fender finish nito. At itong gusto ko natatanggal. Kung gusto mong gawing single seater, pwedeng pwede. Dito sa kabilang side, makikita natin na ang kanyang final drive is belt po. So mostly pag mga cruiser ganito, ang advantage nito, magandang arangkada niya, hindi siya delay. Kasi naka-belt drive siya parang sa mga scooter. Okay? So check natin yung kanyang front footrest dito. Ito po yung tapakan ng rider dito sa right side. Ayan, natitiklop ito mga brothers kung sakaling matumba nyo. Hindi siya mababali. Pero suggest ko rin kung bibili kayo nitong Coolser, paggawa nyo ng ano rito, engine crash guard o yung parang guard nya rito. Yon, maganda yan sa mga cruiser, babaga yan. No, ito quality to. Tignan nyo naman yung attention sa details, oh. 'Di ba? Tapos yung ating exhaust dito, dalawa po 'yan kasi B engine ito. May cover na ito, so kahit mababa kayo hindi kayo mapapaso. Doble pa nga rito. And then ang ating pipe straight muffler po ito na single exit. Ayan. Okay. Sa kabilang side, same approach din ang ating tapakan ng cambio. Ito na-adjusted din ito. Gusto nyo itong iikot, I guess, para lumapit, pwede. Side stand natin, tapakan ng ating pillion. Alright, eto ang leatherette dito na upholstery, gustong gusto ko mga brothers. Talagang ang kapit, no? May design pa siya, dual stitches ito, classic style. Ito nga natatanggal to kung gusto mong gawing single seater, mukhang pwede. Tapos kung gusto mong lagyan ng saddle bag o CC bar, kung magka-camping ka o mag-out of town ka long ride, pwede siya mga brothers. Okay. Okay mga brothers, dito tayo sa demo bikes para makita nyo yung speed meter nya. Okay, ayun ang pag-uusapan natin. Upo tayo sa motor. Ayun, oh, kayang-kaya itayo kahit isang kamay lang. Alright, so open natin. By the way, ito pala yung susi. Flip style po yan, flip top. Ayan, di ganyan siya. So angas, di ba? Parang Swiss knife lang. Pag inopen nyo, ganyan yung itsura nya. Okay, so yung speed meter nya, may makikita tayo rito sa baba, sa gitna, odometer nito. Yung ating engine temperature, fuel meter, tapos yung RPM. Okay, left and right, high beam indicator, ABS, engine check, tsaka traction control. Na-on and off po yan. Pag ganyan off, pag ganyan on. Tapos yung ating speed meter, ang gusto ko dito, meron pa siyang time in military mode. Alright, sa switches mga brothers, I can tell or I can say na quality yung nilagay rito ng FKM. At meron pa yung backlight assist. Ito yung busina, check natin. Pwede na, malakas na, left and right, low beam tsaka high beam. Ito yung set ng ating speed meter dito. Kung gusto nyo baguhin, may flasher tayo, no? Malambot ang ating clutch lever dito, parang naka-slipper clutch assist. Meron tayong ordinary dito na handle grip. I guess ito yung mga gusto kong palitan para mas classic look pa. N-bar side mirror natin, ito yon, kasi wala yung N-bar yung nire-review nating white. Ganito po yung itsura nya. 4 inches ata ang round nito. And then sa kanan, nandito ang electronic starting. Ang gusto ko rito, may patayan ng ilaw. Gusto mo ng daytime running lights, so headlight nakabukas. Hazard switch, meron pa kung combo o nasiraan, emergency stop. Kill switch, baso ng ating brake fluid, tapos yung lever. Okay, ayan. So yung handle grip, large po yung kamay ko. Kahit mga extra large, mas malaki sa akin, pwede. Alright, so tangke 16.8 liters, napakalaki. Magsi 17 liters na siya mga brad. Ganun kalaki yung tangke nito. So I guess siguro kung mga 50 pesos ang isang litro, around siguro mga 700, 800. Kayo na gumawa ng math mga brothers. Okay, so bike fitting,
Punta tayo ng bike fitting. Ang gusto ko sa kanya, malapad yung upuan at komportable. So kahit anong build nyo rito, kagaya ko, skinny lang ako, pabor na pabor ang lapad ng upuan. Kung malalapad kayong tao, pabor sa inyo to kasi maganda yung upuan ng Coolser mga brothers. At seat height nya 690mm lang, napakababa. So kung kayo mga katulad ko na 5'5 lang pababa, ako 5'4 lang ako, mga kababaihan natin dyan na gusto mag big bike, ito cruiser bike, pwede, madali nyo ma-manage. So kahit mababa yung seat height nya, ang kanyang ground clearance is 160mm above minimum po. So kung yung mga matataas na lubak dito sa Pilipinas, yung mga nakakaloko na lubak o hams, kayang-kaya ma-overcome nitong cruiser bike na ito. At may bigat siya mga brothers na around 190kg pagdating sa kanyang curb weight. Ako gusto ko yung kasi isa siyang cruiser bike. At the same time, kung nasa highway kayo, hindi kayo basta-basta hahanginin o matitibag ng mga bus o mga truck na dadaan sa inyo. Okay? And then ang ating riding gesture dito, upright tayo rito. Syempre cruiser bike ito. At mataas yung riser, sabi ko nga, naka-alim volts na rin yan. Yung USB charging port, pinahanap nyo, nandito po sa kabilang side. Ayan. So may habaan nyo na lang yung kable kasi kung magcha-charge kayo rito. Ito nga, pagdating sa riding gesture, upright, mabalki yung kanyang manibela, kaya naman madaling i-turn. Kahit isang kamay lang, pwede mag-aang siya, hindi siya ganun kabigat kagaya ng ibang cruiser bike. Taman-tama lang, no? So ito, pag relax, tapos naka-put forward tayo rito, syempre cruiser bike yan. So para lang tayo nasa supa, pagka nagmamaneho ng motor na to, ayan, pakita ko sa inyo. Diba? So sa mga maiksing hita katulad ko, 5'4 lang, ganyan po ang itsura mga brother. So bike fitting mga brad, once again, approve talaga tong Coolser. Bagay talaga sa akin. Alright. Okay. Nga pala mga brother, side stand check para rito sa Coolser 500. Ganito po sa side stand. Wala po siyang center stand mga brothers. So I suggest, bibilan niyo siya ng paddock stand kung gusto nyong maintenance. At syempre for the safety rin ng motor, pag nakasadaks, hindi siya basta-basta matutumba at maganda pang display. So ganito sa side stand, medyo higa lang siya kasi cruiser bike pero safe naman. Pasok naman yung paa. So kahit alug-alugin natin, okay na okay yung motor. Diba? Ganda tumindig. Alright. Mga brothers, pag-usapan naman natin kung anong meron pagdating sa makina nitong Coolser 500 ng FKM. Nakaka-generate nga ito ng 37.5 horsepower at 8,000 RPM na duluhan at umaarangkada ng 38.5 Nm of torque at 6,250 RPM. Syempre pa, naka-fuel injected na rin ito with the 6-speed manual transmission. Meron nga ito mga brothers na 500cc displacement na naka-between ang kanyang makina. Naka 8 valves na rin ang kanyang valvula with the double overhead cam pagdating sa kanyang camshaft. Electronic na lang ang kanyang starting dito mga brothers at ito po naka liquid cooling dahil po mataas ang kanyang compression ratio. At syempre pa, maangas nga rin naman ito tumunog dahil nga ito ay isang between na makina. Ngayong taon mga brothers, meron nga itong updated na SRP na 238,000 pesos with the pre-SEC helmet, pre-3 PMS motul oil at 3 years LTO registration na kasama. At syempre pa kung gusto nyo po ito kunin ng monthly, meron itong mababang hulog na umaabot lang ng 5,416 ay mapapasayo na itong maangas at solid na cruiser bike ng FKM, the Coolser 500. I-PM nyo lang po ako mga brothers kung interested po kayo mag-apply ng online pagdating sa kanyang financing at pwede na po natin yan i-process dito, no? At syempre pa, mag-comment naman kayo ng yes kung nagustuhan nyo po ang cruiser bike na ito. Yan nga ang FKM Coolser 500. Once again, ako po si Sork Moto, ang inyong ahente pagdating sa motorsiklo. Alright.